Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Tacritics Promotion. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, liwan ng Kalibantan sa Santa Maria, ay hinggil sa issue ng whose court will give justice to drug war victims, local or international court of justice. Yan. Ang ating issue ngayon ay yung ang ating boses na sino ba yung tungkol doon sa latest drug war, na sino yung magbibigay ng hustisya doon sa mga biktima ng drug war. Ito bang international court, yung ICJ, International Court of Justice, o International Criminal Court, o itong ating lokal na court ngayon. So latest update ngayon ng hustisya para doon sa biktima ng dating Pangulong Duterte drug war ay itong paglilitis sa Kongreso na Quadcom. Noon ay maimbestigahan ang nangyayaring drug war at mapanagot ang mga umaabuso sa tungkulin mula sa matataas na opisyales ng pamahalaan. So yan yung latest ngayon dito sa pagbibigay ng sa drug war, na mayroong Quadcom hearing ngayon sa Kongreso upang kanilang tinitingnan yung mga inimbestigahan nila yung mga pang-abuso sa drug war sa korte. So sa Quadcom hearing ay nagsalaysay si Lieutenant Colonel Bienvenido hinggil sa drug war, na kung saan ay may mga quota system ito at may bayad sa mga drug war pusher. So involved dito. So 20,000 ang kada ulo ng mga mapapatay nila sa droga. So according to him, may pawang mga biktima lamang ang mga napatay at may second chance na sila magkakamali. So yun, doon sa hearing nung Quadcom sa Kongreso, nakasalang doon si Lieutenant Colonel Bienvenido at kanilang nagpahayag hinggil doon sa drug war, nagtestimonya. So ayon sa testimonya, mayroon talagang pang-abuso sa drug war, na kung saan ay ito ay mayroong mga pag-uutos at mayroong mga bayad na ginagawa, quota system para at bayad doon sa mga pulis na makakapatay doon sa mga drug involved, sino man na target nila. Ngayon doon sa quota system, pinakalang 50 to 100 yung maaaring katukin sa Oblantong Camp para mayroong pabuya, yung mga ganun. So inabuso di umano ang Oblantong Camp operations ng drug war sa nakaraang administrasyon. Ang pondong ginagamit sa mga pang-aabuso ay galing di umano sa mga pogo at waiting. At matapos sumakay ng pogo ay saka ibinibigay ang pondo kay Bongo, close aide of President Duterte, or si Senator Bongo. So ayon sa pahayag ni Lieutenant Colonel Bienvenido. So ginuso niya na yung pondo na ginagamit dun sa pang-abuso sa drug war ay galing dun sa pogo at waiting. Ngayon ang tumatanggap noon ay si Senator Bongo para siyang ibayad sa mga according to Lieutenant Colonel Bienvenido. Yan yung investigasyon sa kanya sa nakaraang mga araw. Ngayon, ang pagpatay sa mga drug suspect ay pinag-uutos sa drug campaign ni Pangulong Duterte noon, at ito ay galing sa utos ni former PNP de la Rosa, according to Lieutenant Colonel Bienvenido. Turing niyang isang malaking sindikato ang pulis sa drug war na yan. Per quota ang paghuli mula sa tokang na 50 to 100 household drug suspect ang kakatukin. So yan. So pinag-uutos di umano doon sa drug war campaign noon yung pagpatay sa mga suspect ng mga involved sa drugs.
At according to Lieutenant Querido, pinag-uutos siya ni dating Chief PNP de la Rosa. So, yun yung kanyang pahayag. At yung buong PNP ay parang isang buong sindikato ng drug war sa ginawa nilang abuso hinggil dyan sa drug war na yan. Parang sindikato siya according to Lieutenant Colonel Bimbing. No, magpahayag siya sa Kongreso. So ngayon, ikinadis ng PNP organization mula sa spokesperson nito na si Colonel Jean Fajardo. So maraming pulis ang nagtatrabaho di umuno na malinis at hindi ito organized crime group. At ininimok niya na maglabas ng ebidensya ng ito. So ang PNP ay ginawa para protektahan ang sambayan ng Pilipino at sundin ang mandato nito. So yun. So inalmahan ng PNP organizations yung pahayag ni Lieutenant Colonel Bienvenido na organized crime ng PNP na sila ay organisado sa ginawa nilang pamamaslang o pang-abuso doon sa drug war. So parang ganun niya tinuturing ng PNP. It can be inalmahan ng PNP. Sila nagtatrabaho lang sila ng mabuti at marami yung malinis sa kanilang trabaho at maglabas ng ebidensya kamo si Lieutenant Bienvenido sa kanyang mga akusasyon. So yun ang the critics promotion sa yung ating People's Anti-Crime Promotion. Yung anti-criminality promotion natin ay magiging sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Asisyon ito ng mga naglalabasang aligasyon sa pagdiling at investigasyon sa Quadcom sa Kongreso ay ating boses ay sino ba yung korte ang nagbibigay ng hustisya sa drug war victim? International Court ba? O Court? Yung International Court, yun yung ICC, International Criminal Court. Ay at according sa ilang naayag ng mga pagbabalita ay yung International Court ay o yung ICC ay maglabas ng arrest warrant na to be carried by Interpol para dakpin sina Pangulong Duterte at sina Senator De La Rosa at yung iba't ibang mga akusado doon sa UN. So iba't ibang yung mga kakaiba ng reklamo. So yun yung latest issue regarding dyan sa drug war na yan para mabigyan ng hustisya. Gumagalaw yung ICC na gusto nang pa-aresto sina President Duterte, sina Senator Rosa. Alin ba yung dapat na magbigyan ng hustisya, yung International Court or yung local court? Ngayon, ang ating pamahalaan naman ay local court di umano ang siyang lilitis kung reklamo ang mga nasabing akusado. Sa ngayon, ang latest sa paghahabol ng hustisya sa drug war ay naglilitis naman ang Kongreso with Quadcom at ibang inaasahan ay maaaring pagsampa ng DOJ mga inireklamong government officials ng na kaso. So yung ang side ng ating pamahalaan diyan ay meron tayong soberanya. So meron tayong working justice. So local court yung gusto nilang magbibigay ng hustisya doon sa mga biktima ng drug war. So ngayon, yung kinakailangan masampahan sina Pangulong Duterte, Senator De La Rosa doon sa local court. So ngayon, yung latest dyan yung DOJ mula noon hanggang ngayon wala pang naisasampang reklamo against doon sa Senator De La Rosa at Pangulong Duterte na kung saan ay ang nasampahan ng kaso noon ay yung Senate noon ay yung mga lumabag ng mga pulis na ilan. So ang mga nakademanda sa ICC ay hindi nasasampahan ng kaso ng ating DOJ. Ngayon, yung latest mayroong paglilitis sa Quadcom. So ngayon ay gusto na patunayan na itong aligasyon sa kanila ay kung totoo o sino mang involved dyan sa pang-abuso niya sa drug war na yan. So ngayon ay alin ba yung talaga na pagbibigay ng musba, yung ICC o yung local court. So ngayon ay ano ang magiging resulta sa hearing ng Quadcom? Masasampahan kaya ng kaso itong sila Pangulong Duterte at mga kasabot ito sa drug war. Ano ba talaga ang tunay na layunin ng hearing ng
Quadcom na mapatunayan tunay na mga salarin sa ginawang drug war of operations campaign abuses at masampahan sila ng kaso sa korte. Talagang layunin ng Quadcom na busisiin lang o talagang kapag ka napatunayan nila na mayroong kinalaman itong mga sinasabing akusado sa drug war ay sasampahan nila ng kaso sa korte o sa DOJ para yung DOJ ay sasampahan ng kaso doon sa Mari Sandigan Bayan or local court. Yan. Parang may nabasa tayo doon sa balita na according to DOJ Secretary Remulla, yung ICC hindi basta makapag pang-aresto dito sa mga kina Pangulong Duterte at Senator De La Rosa, kundi kinakailangan magdaan pa sila doon sa local court para mag-issue ng warrant of doon sa kanila para sila ay madakip ng ICC. So yun yung proseso na sa ating bansa kung tayo ay tatanggap ng aksyon mula sa international court. At maaari din siguro ganun din ang gagawin ng lokal o maaari ng DOJ, sila yung mag-i-issue ng warrant of arrest yan. Kung halimbawa kompleto evidence may isasampa ng Quadcom doon sa DOJ, yan sila yung magpapa-issue ng warrant of arrest. So maaaring local court din or yung Sandigan Bayan maaari ang lumitis o kung paano ang gagawin nila sa proseso niya. Kung halimbawa sa DOJ sinampayan ng or doon sa Sandigan Bayan. So either, di ba? So we hope ang hustisya ay umiral at matuldukan ang isyong ito dahil hindi basta ito dahil sa 6,000 yung killings or salvaging na dito ay human rights violations sa drug war na nahingi ng hustisya. 6,000 yung hinihingi ng hustisya ng lipunang Pilipino na di umano ay nabiktima ng drug war. So para sa kanila ito ay mga pawang legit at hindi talaga legitimate encounter with the suspect. So yung kung po siya ng 6,000 na yon ay from yata yun yung iba yung sinasabing legal operation at mga non-government yata yan. So we pray sa makatarungan Diyos at Panginoon Jesucristo na mapairal nila ang katarungan sa issue ng darap. So sana ay gabayan ng Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo ng justisya hinggil dito sa hinihingi ito ng ating mga kababayan na sa tingin nila ay nabiktima ng pang-abuso yung kanilang mga mahal sa buhay. So parang fair justice na nalaman natin yun. So muli maliwanagan ng Mother Mary ang bansang Pilipinas at ang pamahalaan at ang lipunan Pilipino, yung pamahalaan, mamahala na mabuti, tugunin yung karapatang ng tao at yung payarapatan sa justisya. yung mamamayan, ang mamamayan ay pamahalaan, suportahan yung human rights, good governance at patas ng justisya at iwasan yung paglabag sa batas at paglaban sa bahala. Sabihin magkakaroon tayo ng kapayapaan at mabilis na kaunlaran at mamumay tayo ng mapayapa, maunlad at higit sa lahat ay mga pananampalataya tayo na lubos sa ating manlalakad. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuhay naman ang Analytics Promotions ng konstruktibong kritisismo, komentaryo at konsultasyon sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.